Friends, thank you po. Amazing morning, Eagles. Thank you so much, Mentor Ikay, for the invitation na makapag-share ako sa napakalaking team ng Eagles. So I am your mentor, Lorna Kaisip. I am from Lipa, Batangas, but now I am living here in Las Piñas City. So medyo lucky nga po ako kasi both cities meron po tayong IBC. Ayan. So ako po ay isang single mom. I have these two beautiful kids named Star and Moonlight. They are 16 and 26 years old right now. So, I am also an active member of the Samahang Batangueña in our province. I am their board secretary since 2016 and up to this moment po. Kaya medyo marami pa rin po tayong iniintindi, pinagkakaabalahan. Pero okay naman po, nag-enjoy po tayo dyan. So, yan nga po, ako po ay dating breast cancer um, patient. I was diagnosed last 2015, stage 2 left breast cancer. So naoperahan na po tayo, so naalis na po yung ating left breast. And syempre, alam niyo naman po kapag ka po ang tao na diagnose ng cancer, alam mo pinakamasakit na yatang marinig yun ano po kasi kapag na-diagnose po tayo nito, parang siyempre, parang ang mentality ko po, lalo na po ako noon, parang 50-50 chance of survival na. So sabi ko, hindi po pwede kasi ang liliit pa ng aking mga anak that time. Yung bunso ko po noon ay 6 years old pa lang, and then yung panganay ko po ay 16. So 10 years po yung age gap nila. So sabi ko, ah, paano bang gagawin ko? Siyempre noon parang nagka-depression na tayo, nagka-anxiety, hindi ko po alam kung anong dapat kong gawin. Pero siyempre nung makita ko po ang aking dalawang anak na ang liliit pa, wala pang nakaka-graduate, so wala pang pakpak para makalipad. So sabi ko, Lord, give me another chance to live. So ang ginawa ko, bukod po sa talaga pong marami pong dasal, novena. So, nakipagtulungan po talaga ako sa akin pong doctors para maka-survive. Kasi kahit po anong isipin ko, hindi kaya mahihirapan ng aking mga anak kung ako'y mawawala agad. So, luckily, ang aking pong panganay noon ay very supportive din sa akin. Lahat po ng aking pagkain, siya po ang nagpe-prepare. Lahat po ng mga dapat kong unahin, siya po ang nag-i-schedule. So, malaking tulong po na ang aking pong anak na yan noon ay malaki na. So, syempre, ang biling-bilin po sa akin ng doktor ko ng 2015 na yon, "Mami, hindi ka na po pwedeng ah, ma-stress ha, kasi ikaw ay ano nga, yang cancer patient na. So, alam niyo po, ang pinaka cause ng napakaraming stress ng lahat ng klase ng sakit ay ito pong at bali 80 to 85% ng klase ng sakit ng mga tao ay dahil sa stress. So sabi ng doktor ko, wag munang may stress, kalimutan muna. Kung maaari, kung wag na magdagdag, pero talagang aalsin ng stress. Pero alam niyo po, come pandemic, 2019, 2020, I got separated with my husband. So, ang laki pong um, ang laki pong kahihiyan nun para sa parte ko. Thinking na ako po ay 52 years old na that time. Nasa 27 years na po kaming kasal. Tapos noon pa nangyari na doon pa kami magkakahiwalay. Paano na mangyayari sa aking mga anak? Sobrang hindi ko po lalo noon alam kung anong aking gagawin. So, siyempre, ah, Um, sobrang stress, yan na naman po. Pero sabi nga ng doktor, iwasan ng stress. Pero hindi ko po maiwasan Kahit naman po sinong sigurong babae na dumating sa ganito pong problema, kahit pa anong laban, galing ng iyong emosyon, talagang
mahihirapan. So, yun din pong aking opera noon parang nagpaparamdam nga. Parang alam niyo yung may tumitibok-tibok uri dun sa akin pong opera. Sabi ko, "Lord, hindi puwede. At my age na 52 that time, hindi na po puwede akong, magkasakit. Hindi ko nakakayanin. Baka hindi ko nakayanin." Siyempre sa pera din tapos yung ang aking emosyon. So sabi ko, "Lord, hindi po puwede." So hanap po ako ng paraan, paghanap ako. Hindi po puwedeng manalo ang aking mga kalaban, ano po. So sabi tama naman pong yung akin pong kapatid na ito pong nasa picture sa left side, yun pong kanyang asawa, November of 2023, nagkaroon po ng prostate cancer. So sabi ko, grabe naman, another cancer patient para sa pamilya. Itong pong kapatid kong ito, wala din naman pong ipagpapagamot. Mahirap din po ang kanyang pamilya. So sabi ko, kapatid, anong anong ginagawa niyo? Paano paano mo tinutulungan yung asawa mo para maka-survive? So sabi niya, ate, merong nag-recommend sa akin ng barley ng IM Worldwide. So ito muna ang sinusubukan namin and so far naman lahat ng kanyang laboratory test na high lahat noon, nag-normal naman in just 3 months. So sabi ko, talaga? Oo ate, kaya ito na lang ang aming ano, pag-asa. So pati yung kanyang delayed ng pag-ihi kasi nga po may prostate. Kasi sa mga kalalakihan pong nandito ngayon, ang prostate count po ng mga lalaki na normal dapat po ay 0 to 4 lang. Pero ang kanya po ay 43. So grabe pong taas. So sabi ko, "So kapatid, so diyan na lang talaga kayo magre-rely?" Sabi, "Oo ate, kasi after 3 months na umiinom din po yung 43 na PSA count unti-unti naman pong bumababa." So yon hanggang ngayon po tuloy-tuloy po ang kanyang pag-inom. Nung makausap ko po nung una yung 43 naging 19, naging 22, paiba-iba din po medyo medyo magalaw pa rin pero, ang maganda po noon wala pong nararamdaman yung aking bayaw at maganda po ang kanyang, pangangatawan kumbaga. So yun po ang ano, ang nagpakilala sa akin dito po sa barley. So na-curious din po ako, so pumasok na po ako sa IBP with Mentor Florence. So sa pagtatanong-tanong ko po, dumating din po, after po noong sa prostate cancer po ng bayaw ko, another bayaw ko rin po ang umuwi from the US. Ito naman pong legs na nakikita ninyo, ayaw po kasi niyang magpa-picture ng mukha, eh. Sobrang taas po kasi ng kanyang sugar. Matagal na po siyang diabetic and, usual na daw po niyang nararamdaman o nangyayari sa kanyang legs na 'to, ito pong ganitong pamamaga, may swelling, may blistering. So, pagka po ganito, hindi po makalakad. So sabi ko, "Kapatid, bayaw bakit paano ka nagtatrabaho sa Amerika kung ganyan lagi ang sitwasyon?" Eh, di ano, tiis. Hindi po puwedeng mag-absent kasi no work, no pay kami dito sa Amerika. So, gano'n lang, laban lang. So, for the longest year, ganyan po ang kanyang nararamdaman na kaya ng barley habang kayo nandito kasi may 1 month po silang bakasyon noon, for the holidays. So, sabi niya, "So sige, iinumin." So dumating po magsimula po siyang uminom, December 21 of 2023. Alam niyo po nung pagdating po ng January last year, 2024, ito na po ang naging itsura ng kanya pong mga legs. Kasi po ay natuyo na, nawala na yung pamamaga at tapos alam niyo ang ano nga po niya baka hindi siya makapamasyal, kasi nga nung dumating magang-maga. Pero alam niyo po, may 2 weeks pa siyang naipangmasyal bago po uli sila bumalik ng Amerika. At hanggang ngayon po, 1 year nang umiinom 'tong Bayoko and patuloy po nilang shine-share ito sa mga kababayan din po natin sa Amerika. And one thing po na interview po namin sila ni Mentor Florence last week, pati po yung hypoglycemia niya na dati pong sobra pong umatake nawala na rin po dahil po sa ating amazing barley. Yan, gan
Tapos ito naman pong baby na ito po yung apo namin sa pamangkin. Ang istorya naman po ng batang ito, pagkasilang po, hindi na po naisama nung kanyang ina pag-uwi kasi ang dami pong complications ng batang ito. So, ano po siya, very skinny, declared as malnourished. So, sabi namin, subukan kaya nating painumin din ng barley kasi from 0 to old age daw ito. So, subukan natin. And amazingly po, naiinom po ng batang ito yung mismo pong timpla natin na na hindi po dinidilute sa kanyang gatas at gustong-gusto po ng batang ito at alam niyo nga po, ngayon po ay mag-2 years old na rin po ang batang ito and ngayon po ay very active, very healthy, ang ganda po ng skin and very smart po ng bata. So galing! Sabi ko, grabe naman ang testimony ng barley nito sa pamilya ko. So ito rin pong isa kong kapatid na meron pong matagal ng bukol dito po sa sa kanya pong, sa likod po. Ito po yung may sabi niya, "Hindi ko na ate iniintindi kasi 10 to 12 years na naman yang nandiyan, lulubog, lilitaw, takot akong magpa-opera." Okey lang yan kung minsan nasakit, kung minsan hindi. Pero kaya po siya umiinom ng barley noon, kasi yung pong kanyang may ano po sa sikmura, parang may acid reflux. So, gumaling po ang kanyang acid reflux, nawala din ang bukol niya sa kanyang likod. So, sabi niya, "Ang galing ng barley, magaling din pala ito sa bukol." So, yun, so mula po noon, nag-sign up na po ako kasi talagang ako po kasi ang hirap kong mapapaniwala din sa mga advertisement sa mga YouTube, sa mga Facebook, kasi ang akin pong mentality diyan, kaya nagsasalita itong mga model na 'to kasi bayad. Pero nitong malaman ko po na talaga pong sarili kong pamilya may testimony, aba, ibang klase na talaga itong ano, testimony na ito na ibinigay ng barley. So last year po, February, nag-sign up na po ako ng package. So sabi ko kay Mentor Florence, "Mentor, maliit lang na package ha kasi gusto ko lang namang maka-discount para ma-sustain ko yung barley na aking iinumin." So sabi niya, "Tita, i-recall ko lang po sa inyo yung pong business side, yung Complan. Total, mukhang kailangan niyo rin naman po ito pong, extra income, baka po gusto ninyong i-try na mag-business." Sabi ko, "Mens, gusto ko nga sana kaya lang mahiyain naman ako, wala naman akong sales talk, hindi naman ako ma-PR, baka hindi ko rin magawa." So sabi niya, "Tita, tutulungan ka naman namin." It may work. Lahat ng tanong mo, i-ano mo sa amin, 'pag may kakausapin, kami ang kakausap, ganyan. So sabi ko, "Mens, sige okey na sa akin yung business na yan, kaya lang wala naman akong pera." Alam mo namang bagong bago akong nagdadalaga uli. So, wala akong pera, saan ko kukunin ang Jade? Sabi niya, "Mens, 'di ba may credit card ka? Puwede mong i-swipe ang credit card tapos iutang bangko." Sabi ko, "Puwede ba 'yun?" So, sinwipe ko nga po tapos nung 24 months. So sabi ko, grabe 3, 6, 12 at 24. Sabi ko, grabe ano kaya akin ng depression. Ang hirap pong mag-decide, So sabi ko baka maging mali ang decision ko kung itotodo ko, baka naman hindi ko magawa ang business, ang bilis naman ng labas sa akin ng pera. So sabi ko, ano kaya? So alam niyo po ang pinili ko. So, yun, sinwipe ko po, in-apply ko for 24 months and naman kahit pinili, sabi ko, "Anak, ito na lang ang inumin mo kasi baka more than the vitamins na iniinom mo, it's barley." 2 sachets a day, morning and evening. And then parang 3 or 4 months ago, sabi niya, "Mommy, parang hindi na ako nagdi-dysmenorrhea. Pansin mo hindi na ako nag-a-absent." Sabi ko, "Ay anak, tumalab na sa iyong ang power ng barley. So thank you Lord." Pati rin po itong panganay ko, yun po, hindi na rin po siya suffering sa kanya pong,
dysmenorrhea. So, salamat sa Diyos. And then, pagte-testimony, nung first month ko po, nakakuha na rin namin itong napasa ko. Ayun, so yun nagtuloy-tuloy na po ako, parang yun pong sabi ko sa inyo tahimik ako dahil nga po ang ganda po ng testimony mismo ng akin pong pamilya. So nawili na po ako na mag-share sa small and big, teams, yun. So yun nga rin po in 2 months time na-promote na po tayo sa nag-rank up na po tayo into Sapphire and, yun po, marami na po tayong mga najo-joinan o nasasamahan ng mga IBPs, small and big at, group, nakakapunta na po tayo. Then yun nga po, kahit papaano yung pong mga small wins ko sa IM Worldwide nare-recognize po tayo. So, na-recognize po tayo as top 2 wholesaler and top 6 mover. And last year po 'yan. And then alam niyo po, last year, August, nagkaroon din po ako ng first sapphire ko sa akin pong DR. So 'yan, and then last December po, another sapphire. Pero alam niyo hindi na po na-picturan 'to pong second, sapphire na downline ko kasi, napaka-busy naman po ng dalawang 'to. So, mga negosyante po kasi, so masyado pong busy. So, yun po ang isang pinag-aaralan ko kung paano ko mapapa-active po ito pong mga dalawa ko pong sapphire, ano po. So anyway, kaka-start ko rin lang naman din po ng negosyo, so 1 year pa lang po ako. So yung una ko pong, next, tseke ko po, binili ko naman po ng bagong MacBook Air. So sabi nga po, kailangan po yung ating kinikita, alam natin at kita natin kung saan napupunta at nang hindi po nasasayang, ano po. So 'yan, ito po yung aking pong, stellar family. Unti-unti po yung maliit ko pong, pamilya, unti-unti po lumalaki and 'yan, nagsisimula na rin po akong mag-build ng akin pong sariling team pero, mabagal pa po, eh. Pero sabi rin ng aking mentor, "Tita, okey na po 'yan kasi kaka-start mo pa rin lang naman." So yung pong team na binuo ko ay Starlight kasi kinuha ko po sa pangalan ng aking dalawang anak, ang akin pong dalawang deepest wise ano, si Star at si Moonlight kaya Starlight po ang naging pangalan, ayan. So, ang next daw po nating, kailangang i-reveal ay yung first car natin. So, last year po, September 3 dapat po ako ay kukuha na po ng aking first car. So, may kausap na po kami ni Mentor Florence sa Honda, Alabang. So, schedule na po namin ng September 3. Pero kinakailangan ko pong i-cancel kasi September 1 binaha po kami dito sa amin pong village. Hindi naman po dating binabaha pero yun pong, perimeter wall na katabi po ng aming village, bumigay. So, ang bigla pong pasok ng tubig sa amin pong village. So 'yan, nakita niyo naman po hanggang sa loob ng bahay halos, nasa tuhod ko po ang taas. So, hindi po agad ako nakapag-ano ng mga gamit paakyat kasi nga binigla po talaga kami ng baha na yon. So, 'yan. So, sabi ko, "Paano ako magkaka-reveal, baha pa ang village." So, sabi ko nga, siguro hindi pa time. Siguro masyado akong nagmamadali dahil masyado akong excited sa business. Pero, sabi ni Lord, maghintay sa tamang panahon at alam niyo po, 'yan nga, nito pong May 17, dito po ako binigyan ng Panginoon ng pagkakataon na magkaroon po ng akin pong first car. 'Yan, sabi nga po, 'wag po nating pangunahan ng Panginoon kung anong kalooban niya, doon po tayo sumunod. Ano po, so 'yan very grateful po ako kahit papaano nakapaglabas na po ako ng sabi nga, first formula sa atin pong business, 'yan. So, yan mo napanood niyo naman po kanina and ayan, akin pong mentor Florence na very supportive sa akin, yan. So,
ito po yung huli kong, verse sa inyo na talaga pong tumimo sa akin pong dibdib na, I am he who will sustain you. I have made you and I will carry you. I will sustain you and I will rescue you. Sa Isaiah 46 verse 4. So, yun lang po mga mens, and kahit papaano sana po sana po naka-inspire po ako sa inyo. Gaano po kahalaga, super inspiring po ng journey mo po. Gaano po kahalaga ang paglalabas ng results? Ayan, para sa akin pong, na-experience ano po, totoo nga po na pagka naglabas ng ano, ng result kahit papaano, eh, may nai-inspire po tayo, eh. Alam niyo po May 17 po yon. So nung na-reveal naman po ito sa office ay May 30. Alam niyo po sabi ko nga, "Ang galing." Siguro nga totoo nga yung naglalabas ng result kasi June 1. Yun pong aking kausap ng May na sabi po niya ay silver nakapagbayad na po sa akin ng 16,800. So, akin lang pong, pupunta na nga po ako dito sa IBC Las Piñas. So, siguro nung makita po niya yung akin pong sasakyan na ako'y nakapaglabas po ng akin pong first result, first car, eh, alam niyo po bang napa-upgrade ko pa ng gold? So sabi ko, okey. Puwede nga pala na totoo nga pala yung formula na yun. And then yun nga po, may iniintay po tayo and hopefully, by next week, yun pong akin pong isang copper, alam niyo from copper nagde-decide siya na mag-jade. So sabi ko, "Ang galing Lord, thank you so much po." Malaking tulong po talaga na naglalabas po tayo ng result. Galing po pala mag-upsell ni Mentor Lorna. Yan. 'Di ba po? Yun po yung nakakatulong, tama po ba? Na Yeah. nakakatulong sa atin yung mag-upsell kapag meron talaga tayong result, 'di ba? And ang pinaka-tangible na talaga na result is yung ating car. Tama po. Yun po. Ako, Mens, may tanong po ako. Yeah, since Okey. we are mother, syempre, kumbaga yung age natin, hindi na yung parang katulad mostly ng mga ginagawa yung mga nandito na sa 30s pa lang sila, 20s pa lang sila. So parang ano po yung motivate sa'yo to keep yung parang ituloy pa rin yung ating negosyo despite na syempre yung parang energy natin hindi na talaga parang kaya sumabay ng mga katulad nila, eh, 'di ba, yung mga kabataan. So, ano po yung pinaka best motivation na, yung nagpapa-inspire po sa inyo to do more the business? 'Yan. Thank you, Mens. Alam niyo po kasi nga kapag nanay ka, na alam mo namang walang ibang inaasahan, talagang nandun palagi yung ano mo, yung gigil mo. Kasi kinakailangan mong kumita, maraming bills, maraming babayaran. Kailangan mong kapag humingi ang bata 'pag may project or kung anong kailangan, may iaabot ka, gano'n naman talaga tayong mga magulang, lalo na tayong mga nanay. So, ako kasi siyempre magfi-58 na ako ngayong July. Getting closer na to senior years. So, talagang iba na talaga ang katawan. As in, kaya nga po ang ginagawa ko, binibigyan ko ng time ang sarili ko na papawis man lang everyday. Kung hindi man everyday, mga 3 to 5 times a week na kahit papaano nakakapag-walking, nakaka-jogging. Nakakapag-jogging pa po ang lola niyo. Kahit at this age. And happy po ako kasi talagang alam niyo po kapagka meron umaasa, maiisip niyo lahat kung ano ang dapat niyong gawin. Siyempre uunahin po inuuna ko po talaga yung health ko. And alam niyo, hindi rin po ako nagpupuyat. Alam yan ni Mentor Florence kasi pagka kung minsan may mga meeting kami, naku inaabot ng 10 o'clock, "Mens, ang 10 o'clock sa akin, ako, malayo na ang nararating."
So, kailangan ko po talagang matulog ng maaga. Kasi siyempre sa umaga may ihahatid po akong high school, although, grade 10 po siya, magge-grade 11 yung bunso ko. So, kailangan ko po talagang magising ng maaga and makapag-prepare kung anong kailangan niya. Siyempre magda-drive pa din. So, kinakailangang gising ang aking diwa. Kasi kapagka naaksidente kami, so panibagong bayarin at sakit ng ulo. So, ayun, iniisip ko po palagi yung akin po munang sarili. Sa umaga, barley, pagkatapos po 'pag naihatid ko po yung aking anak, so saka ako kakain ng almusal. Basta yung pong healthy living, ang akin pong inunahin, nalis ko na po yung mga sodas, yung mga po puwede pong makasira ng atin pong, kalusugan. Yun, medyo nagda-diet na rin po and napakalaking tulong po kasi din sa pagda-diet ang barley natin, eh. Alam naman po nating lahat 'yan kasi lahat po tayo umiinom ng barley.